Let my pigeons! Magandang araw! Salamat sa muling paggising. Panibagong araw? Panibagong daldal na naman. Happy lang tayo, my friend. So, eto nga. Lagi ko na naiisip ang tanong na ito. Sino kaya ang unang OFW? Saang probinsya kaya siya? Or sila sa Pinas? Aling bansa kaya ang may unang OFW? Ano kaya ang unang trabaho nila? Ewan. Pero syempre, nagmabilisang pindot lang ako kay Google University. Heto ang sabi. Grabe, makatype sa keyboard para namang legit. So ang sabi ay, sa Hawaii daw? Nako ewan. Magkakaiba man ang mga dahilan. Kahit saang bansa pa yan, pare-pareho lang ang gusto. Yan ay ang maiba ang kalidad ng pamumuhay. Mapag-aral ang mga anak, maipagamot ang pamilyang may sakit, mataas na sahod, makapagjowa ng afam, makapagpatayo ng bahay, mas maraming oportunidad sa trabaho at malayo sa kapitbahay mong cheese whiz. Kaya din siguro, isa tong Canada sa bansang gustong puntahan ng karamihan ng mga Pilipino. Bukod sa Australia, New Zealand, UK, USA, syempre, kasama na kami at kayo din. Para damay-damay na lahat, masaya mangarap. Baka dito na din matupad ang iba pang mga plano. Wala naman masama sumubok, hanggat kaya go lang kabayan. Tubong Batangas ako at sa bayan namin napakarami ding OFW sa iba't ibang bansa din. Ang madalas ko nga marinig noon kung saan sila nagtatrabaho ay sa bansang Saudi Arabia parting Middle East. Ang iba, andun din sila sa Roma bandang Europa naman yon. Aba, at syempre, hindi mawawala ang Hong Kong. Paano ay kapitbahay lang natin? Kaya Go Asia represent. Tapos pag level up naman mga US at Canada na. Gawa ng mahirap dyan makapasok nung araw. Sabi, pag may kamag-anak daw, mas madali daw. At kadalasan ipipetisyon daw para laang makarating doon. Kaya noon, pag Jumerica at Canada, ay big time daw. Diyos! Ako ay lumaki sa pamilyang madaming ding OFW. Ang aking mga tiyuhin sa side ng aking ina. Halos lahat ay seaman. Pati mga pininsan nila. Palibhasa ay kalakasan din noon ng trabahong seaman. Halos lahat na ata ng mga taga-probinsya ay mayroong kamag-anak o kaibigan na nagtatrabaho sa barko. Ang laki kasi ng kitaan, palibhasa ay iba kasi ang value ng pera nung araw. Plus, free travel experience na din sa kanila. Kung saang bansa sila nakakarating. Kasi, depende iyan kung saan dadaong ang barko nila. Depende din sa klase ng mga vessel, kadalasan, oil tanker ang tanda ko sinasakyan nila. Kasi sila, mga tito ko ganun. Eh, kayo ba? Saan nagtrabaho sa ibang bansa ang inyong mga kapamilya? Ikwento ninyo sa comment section. So ayun na nga. Tapos ang pinakamasaya sa lahat ay every 6 na buwan nababa sila ng barko. Mabilis nakakauwi sa mga pamilya nila. Kaya mabilis din ang supply ng chocolates at pabango. Panalo lagi ang Toblerone, Kisses at M&M. Ito naman talaga ang totoong inaabangan. Diyos! Sa side naman ng aking ama ay mga land-based naman ang trabaho sa abroad. Gaya ng aking mga tiya, halos ilan silang nurse sa Middle East. Sila iyong land-based ang trabaho, kaya ang kanilang kontrata ay 2 taon.
bago pa malaman kung okay lang ang pamilya sa Pilipinas. Lalo na kapag may mga kalamidad, tapos mga okasyon, current events, saka chismis. Kasama iyan sa kasaysayan. Tapos, kailangan pang maghintay kay Manong Kartero kung may telegrama o sulat kang dumating. Sisigaw ka kapag dumaan, para lamang itanong kung may sulat ba kami. Maiinis ka kapag nalagpasan ka at sa kapitbahay mo dumiretso sabay abot ng sulat nila. Nako, naalala ko pa yung excitement kapag nadating ang mga ganoong telegrama galing sa kamag-anak sa abroad. Parang nanalo sa loto. Minsan pa, pagmamadaliin ka ni Kumare. Tatawagin ka para sabihin, Mare! Mare! May long distance kasi pare. Ngayon, nakakaloka. Araw-araw mo na silang kausap, may cellphone, tapos makikita pa sila sa video call. Salamat talaga sa teknolohiya. Kaya ultimo pag-erna, pwede mo nang makita on the spot. Parte na nga talaga ng kulturang Pinoy pag-ibang bansa. Kaya dahil dyan, magpapatuloy pa din ang ating huntahan. Hanggang sa muli!